Ngayong araw, makikilala natin si Bobby Noveda, ang namumuno ng Kamunkadaan Farmers Association ng Barangay Tubectobang, Moncada, Tarlac. Pinangunahan niya ang implementasyon ng maraming proyekto, gaya ng pagpapabilis ng proseso sa pagsasaka sa pamamagitan ng solar drip irrigation. Sa tulong ng DSWD, mas napaunlad niya ang kanilang komunidad sa ilalim ng lawa at binhi. Magandang araw po sa lahat ng ating manonood. Ako po si Director Aldrin Fermin ng Traditional Media Service ng DSWD Strategic Communications. Subaybayan natin ang kwento ng pag-asa at pagbabago sa buhay ng mga miyembro ng Kamunkadaan Farmers Association sa probinsya ng Tarlac. Ang pagbisita namin sa bayan ng Moncada sa lalawigan ng Tarlac ay isang hindi malilimutang karanasan. Payapa at tahimik. Sariwang hangin. Berdeng mga dahon. Malaawit na huni ng ibon at malawak na kapaligiran. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap ang mga masisipag na mga magsasaka sa Barangay Tubectobang. Sila ay mga miyembro ng Kamunkadaan Farmers Association Incorporated na isa sa mga benepisyaryo ng proyekto ng Department of Social Welfare and Development. Ang Project Lawa at Binhi, o Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished. Malayo pa lang ay matatanaw mo na ang tila nag-iimbitang hardin sa gitna ng parang. Nasa loob nito ang gulayan at palaisdaan na itinayo ng nasa 70 miyembrong magsasaka ng Kamunkadaan Farmers Association Incorporated. Pinangunahan ito ni Bobby Noveda, isang dating overseas Filipino worker. Nakapag-ipon siya at nakabili ng nasa 4 na ektaryang lupang sakahan na naging bunga ng kanyang dugot pawis sa pangibang bayan. At 2,500 square meters dito ang kinatitirikan ngayon ng proyektong Lawa at Binhi. Si Bobby ang tumatayong leader ng asosasyon. Ang Kamunkadaan Farmers Association po ay natatag noong September 25, 2019. Kaya po 5 taon na po yung association po namin. Unang-una ma'am, wala ka talaga akong ideya. Kumbaga zero knowledge ako dito sa Project Lawa. Kumbaga dahil sa endorsement ni Mau, ni Sir Ed, ni Madam Mayora, sila po yung nag-ano dito. Kumbaga nagporsige na isali ako. Kasi nga po, hindi ko naman po alam kung ano yung papasukan ko eh. Sila lang po yung baga, matututo ka sa mga susunod na araw kapag nag-seminar ka. Yun lang po ang sinabi sa akin. Kaya po nung nag-seminar, doon po natuto. 10 taon ipahihiram ni Bobby ang kanyang lupain para mapagtaniman ng mga kasama niyang magsasaka sa komunidad at mapakinabangan. Libre niya ipapagamit ang lupa sa kanyang mga kasama sa asosasyon kahit lampas paan niya sa 10 taon kung kinakailangan. Kahirapan po nung time na yun eh. Kumbaga walang pagkukunan yung mga tao. Yun po, parang nakapagbigay kami ng mga trabaho sa kanila. Ganun po. Ngayon po yung kita, kumbaga iniipon para kapag po may project po kami dito, yun po ang ginagamit namin. Sa katunayan aniya ay malaya ang mga miyembro ng asosasyon na kumuha ng kanilang kailangang gulay para sa araw-araw na ulam at lutuin. Kabilang nga sa mga gulay at prutas na nakatanim dito ang talong, kalamansi, kamatis, sigarilyas, pipino, ubas, pakwan, sili, okra, singkamas, patola, kangkong at upo. Nung una po, 90 talaga kami dito. Lahat po yun nakinabang, magbaga nung una-una. Gawa na po ng madaming trabaho na yung iba hindi na po nagagawi dito. Pero yung kita pa rin po na mayroon pa rin sila. Sa ngayon po kasi hindi naman po ganun kaluwang talaga yung binhi nito. Konti lang po talaga. Nag-average ng 5,000 monthly. Pinaka-extra lang po ng bawat isa po. Nagsimula nilang planuhin ang proyektong Lawa at Binhi nitong unang bahagi ng taong 2024 at nito lamang ang Hunyo nang magsimula nilang tuparin ang proyekto. Agosto naman nang una nilang anihin ang mga tanim nilang gulay. Sa word of encouragement ng mga, yun nga po ni Madam Mayora, ni Sir Ed, sina Madam
Mildred, kaya mo yan, yun pong ano eh. Bunga ng mga pagsisikap ni Bobby, inaasahan na mas palalawakin pa nila ang gulayan at dadagdagan pa ito ng mas maraming tanim sa mga susunod na buwan. Plano pa namin mag-expand kahit nasa 1,000 square meter para mas marami po yung produce po namin. Nasa puso naman ni Bobby ang pagtulong sa kapwa magsasaka sa kanilang komunidad na nais malaman kung paano magsimula gamit ang natutunan mula sa proyektong Lawa at Binhi ng DSWD. Gawa nung malayo kami sa kabahayan, nasa gitna kaming kabukiran po. Lahat po ng ano dito ma'am, halos nakasolar. Ilaw, yung tubig, kumbaga yun po yung source ng electricity, lahat po. Yung solar drip irrigation, nagbigay po ang Office of Provincial Agriculturist ng hose, saka yung motor po, di kuryente. Sabi ko, hindi ko magagamit to sa bukid ko. Kaya po, nag-invest ako sa solar. Kaya po siya naka-solar po ngayon. Nakikita naman ni Bobby ang kinabukasan ng gulayan gamit ang organic farming. Sinusuplayan nila ng gulay ang elementary school malapit sa kanilang lugar kaya mahalagaan niya na malinis at walang halong insecticide ang mga ito. Actually po, ito talaga malaking tulong po sa community namin. Ginagamit na pang feeding sa school dito po. Alam nila na chemical free. Hindi po basta-basta na nag-i-spray kami dito. Kapag po nagpupunta dito yung mga taga dyan sa school, pick and pay na lang po sila. Kwento pa ni Bobby, miyembro siya ng pangkat na nagtataguyod ng organic farming sa buong lalawigan ng Tarlac. Siguro po yung isang factor po doon yung pagiging MAPSI ko po, Municipal Agriculture Fishery Chairman ng Mungkada. Sa buong Tarlac po kasi nagpro-promote kami ng organic. Gusto namin makita na yung community namin safe sa mga kinakain. Ito na siguro yung chance ko na ipakita sa community ko na itong Lawa at Binhi namin safe sa bata man, sa matanda. Matatagpuan din sa gitna ng gulayan ang palaisdaan na may lalim na nasa 21 talampakan. Nabubuhay dito ang mga isdang ibinigay ng mga sangay ng pamahalaan na katuwang ng DSWD sa implementasyon ng Project Lawa at Binhi. May hito, mga parang yung bangus, bulig, yung dalag, ganun po. Sa ngayon ma'am, kumukuha kami dito pang personal muna. Kasi ang harvest talaga niyang isda niyan ma'am, nasa January to December pa. Ayon sa Municipal Social Worker and Development, nakita nila ang kakayahan ni Bobby at pagpupursige ng Kamongkadaan Farmers Association kaya napili ng kanilang opisina ang mga ito bilang benepisyaryo ng proyektong Lawa at Binhi. Dati-dati, bumibili sila ng mga gulay. Ngayon, mamimita sila. Yung fresh pa. Sila rin po talaga yung nag-aalaga. So, sila yung nagmamalasakit na kailangan buhayin, kailangan nandyan sila para alagaan. Kasi ito ay para sa pamilya din po nila, sa komunidad, opo. Malaking bagay din po na kahit na tapos na po yung proyekto, sila po ay mismong sinusustain na at mini-maintain itong Project Lawa at Binhi. Kasi nakita na nila yung kahalagahan na ito ay para din po sa kanila. Tiniyak ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO na maganda ang kalidad ng lupa na pagtatayuan ng proyektong Lawa at Binhi. Ang project po ito na Project Lawa at Binhi ng DSWD, naging role ko po ito, kami po yung unang nagbabalangkas ng site validation. Before we implement up all the projects, as long as yung kagaya po ng ganito, kailangan po naming tingnan kung ang mga lugar ba ay suitable. Marami po kasing kailangang factors na i-consider para hindi po maging failure ang aming mga project. Sa dami po ng mga farmers na nabibilang dito sa Mungkada, Tarlac, si Sir Bobby po ay isang GAP certified, meaning to say, ang GAP certified is Good Agricultural Practices. Hindi po siya gumagamit ng mga chemical na pataba. Siya po ay nagpapaigting na ipina-implement niya, ginagamit niya ang organikong pataba, ang organikong pagsasaka na napakaganda magandang epekto po hindi lamang po sa kalusugan ng mga tao, ng mga consumers at higit po sa lahat ay pinapanatili niya ang kalusugan ng kapaligiran. Tinulungan naman ng DA na magkaroon ng asosasyon ng mga pananim na angkop sa lupang sakahan ng Kamongkadaan Farmers Association. Kami po ay nakakasiwa doon sa pagtatag ng isang grupo ng magsasaka. So ang Kamongkadaan po ay nabuo
dahil sa pagsasama-sama ng ating mga farmers sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga programa na ibinibigay natin sa kanila, kagaya ng mga pagsasanay sa palayan, sa maisan, sa gulayan at sa pangkahayupan. So doon na buo yung tinatawag nating Kamungkadaan Farmers Association dito sa Tubig-Tubang Moncada, Tarlac. Sa tulong ng DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Agriculture at Department of Environment and Natural Resources, nagkaroon ng karagdagang pagkakakitaan ang mga miyembro ng Kamungkadaan Farmers Association. Kaya malaki ang pasasalamat ni Bobby at ng mga kasama niya sa asosasyon sa lahat ng ahensyang tumulong sa kanila at sumuporta sa proyektong Lawa at Binhi. Malaking tulong po sa amin itong Project Lawa at Binhi kasi susustain nila, nabibigyan nila kami ng aming mga pangailangan sa pagkain. Siyempre mga gulay po dito. Tapos siya naman pong mga lawa dyan, may isda naman yan. Tapos isa pa po, ginagawa namin, may cash for work naman po ito. Malaking tulong din po. Gaya po sa akin, ginamit ko pong pambili ng gamit ng mga anak namin sa pagpasok. Kaya napakalaking bagay po yung naitulong nitong Project Lawa at Binhi sa amin. Financially po, tsaka sa pagkain namin. Unang-una po, nagpapasalamat ako kay Madam Mayora sa word of encouragement niya sa kanyang mga department head, kay Ma'am Mildred ng MSWDO, kay Ma'am Wilma sa Menro po, sa Department of Agriculture po ng LGU si Sir Eduardo Balgos Jr. po, kay Kapitan po na walang sawang suporta po dito sa Project Lawa namin. Maraming salamat po sa DSWD sa pagbibigay po sa amin ng Project Lawa at Binhi. Napakita po namin yung kakayahan po ng Kamungkadaan Farmers Association, kung paano namin kayang alagaan at pagandahin ang mga project para po sa komunidad. Sa bandang huli, kagaya ng isang walis tingting, mas magiging madali ang pag-unlad kung magsama-samang magtulungan tungo sa isang hangarin. Isa para sa lahat, lahat para sa isa. At pag may tinanim, may aanihin. Ako po muli si Director Aldrin Fermin na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan muli ang isa pang kwento ng pag-asa at pagbabago.